So yun, kakababa lang namin ng bus, tapos kakaset up lang din namin ng mga bike namin. So medyo matagal din yung biyahe namin mula Manila hanggang dito sa may Agudin. So almost 7 hours yung biyahe natin. Alam niyo kung bakit ako pumadyak papunta dito? Tama ba? Antok pa ako. So parang nasa 3 hours lang yung tulog ko kasi ubo ako ng ubo. May sumabit sa lalamunan ko kaya hindi ako makatulog na maayos. Kasi ito yung mga gamit ko. Makalat pa. So, plan namin is 5 AM mag-ride. So, current time is 4:20. So, kakaila kami ng almusal tapos set up ng gamit tapos lalarga na. Yun, so nagsiset up na kami ng mga bike namin para makalarga na. So, salamat dito sa Jolly Joe sa pagstay natin ngayong gabi. So, sulit dito sa area na to. Ayun si Sir, yung owner. Balik po kayo. So yun, 7-Eleven muna kami. Bili lang kami ng mga konting makakain para kapag umaahon na tayo papuntang Besang Pass, diretso na tayo. Dito tayo sa may bayan ng Suyo. So dito na magsisimula yung totoong laban natin para sa journey ride natin hanggang Sabado. So mas marami yung aahunin natin sa ride natin yon, kahit na may iksi yung mga ruta na papadyakan natin. So first day natin 60 kilometers, pero ang elevation gain makukuha natin is nasa 2,000. So medyo mabigat-bigat na ahon yung mga babagtasin natin yung araw. So ito na, actually simula na yung mga inaahon natin. So nasa 3% na yung simula ng ahon. Wala na, pawisan na. Aga pa lang. Nakakatawa pa. Yun, tapos na yung first segment ng ahon natin. So marami tayong aahunin sa bandang unahan. So ulit do.
paalis na kami dito sa may Barangay Urzadan, Suyo, Ilocos. So nagpahinga lang kami ng konti, tapos picture. So larga 26 kilometers na ahon. Titirahin namin. Basic. So 45 hours estimated yung papadyakan namin dito sa 26 kilometers sa ahon na to. So good luck na lang sa amin. Bang maaga pa, mamaya hindi na tayo magkikitaan. Kanya na. May galit na naman. Pa-video habang naaabutan pa namin kayo. Mamaya hindi na tayo magkikita, mauuna na kayo eh. Grabe siya. Hello? Ayun na. Yes. Solid yung mga view. Para tayo nasa Halsema. May Baguio. Tapos eto, kahawig nung sa may Half Moon na Halsema. Ano? Dito pa tayong kalsado. Siyempre ingat-ingat. Dahil madulas, posible. Sigurado. St. Andrew, the Apostle Parish. Ganda na simbahan. So yan, in 1.3 kilometers sisimula na tayo ng matitinding ahon. So 24 kilometers na ahon siya hanggang sa umabot tayo ng Cervantes. So dito na magsisimula yung mga matitinding ahonan na titirahin natin ngayong araw. So hopefully kayanin natin kasi sobrang bigat ng bike natin. So estimate ko yung bike ko nasa 20 kilometers ngayon. So mas ramdam ko yung bigat ngayon kaysa sa huling padyak namin ni Miko sa may Zambales. Same lang naman yung setup pero mas ramdam ko na mabigat ngayon yung bike ko. So yun, 35 kilometers pa. Papadyakan natin hanggang Cervantes. So medyo malala pa tong mga ahuli natin. So sana hindi tayo magtulak. Ayun, medyo malayo na tayo dun sa mga ilog na dinadaanan natin kanina. So ngayon puro bundok naman. So pakita natin solid na view. Ito na yung simula nung sa matinding ahon. Itong sigo na to. Oh, andyan na pala yung Vagina Falls. Ayos, totoo nga yung Vagina Falls. Solid. Solid yung ahon. Puro lumot yung gilid ng kalsada kasi basa. Ayun oh. Na tendency kapag kamali ka ng liko, pwede ka mag-slide, pwede ka ma-aksidente. Kaya kailangan dahan-dahan lang para siguradong iwas aksidente. Especially malayo tayo sa Biasnan, malayo pa tayo sa bayan. Gumuhog ba to galing sa taas ng bundok. So ito yung problema dito kapag bumuhos ang malakas na ulan. So prone talaga to sa mga landslide, sa mga sa falling rocks. Kaya kailangan talaga mag-ingat. Oh, siko na ahon. Yun, kakatapos lang namin mag-regroup tsaka konting pahinga. Tapos ito, larga na ulit.
So within 3 kilometers doon muna kami hinto para sa tindahan. Hindi ako makapelo sa'yo. Uy! Hindi ako makapelo kayo mo eh. Mababangga ako eh. Sorry. Okay lang. Hindi ako makapelo kayo mo. Mababangga ako. So ayun, napahinto na naman kami dito sa lugar na to. Kasi grabe solid yung view. Hindi mo talaga mapagpapalit yung view ng lugar na to. So parang mas solid din yung view nito sa may Halsema. Actually same lang, pero mas maganda lang yung ano to, mga scenic view. Especially to. Oh, dahil lang nung dumaan tayo ng Halsema, eh puro hamog yung nadaanan natin. Ilocos, grabe, solid, sobrang solid. So ito nga pala yung makasaysayang Tirad Pass kung saan sumuko si Yamashita. Solid. Dito tayo sa may Cervantes, Ilocos. Yan na. You're entering Besang Pass, Natural Monument Landmark. So yun na. Dito na rin tayo sa Besang. Besang-besa na yung katawan ko sa pawis. Ay! Nandiyan na yung ulap. Sana huwag tayo abutan ng ulan. Grabe, nakakaramdam na kami ng pagod. Kaya every 100 meters minto na kami. So yun lang naman yung ibang segment na inaahon namin. So finally, nandito na tayo sa Arc ng Cervantes, Ilocos Sur. So kompleto na ulit kami, ito. So kami yung huling dumating na grupo. So at least ito, kompleto na tayo. So pahinga muna, tapos kain ng lunch, tapos yung largan ulit. Yun, so kakaalis lang namin dito sa may Cervantes Arc. So kumain lang kami, tapos pahinga ng konti. Basta na, larga na. So meron pa kaming 18 kilometers na papadyakan hanggang sa Cervantes proper, pero hinto muna kami dun sa may view deck. Nasa 500 meters mula dito sa hinantuan natin. Ayan, pakita ko sa inyo ang gaano kakapal yung hamog. Ayan o. Tapos grabe, ang hirap ng huminga. So ito na yung view deck, yung monument. So dito lang tayo hinto. Problema, parang wala din tayo makikita kasi zero visibility. So yan, dito tayo sa may
Cervantes Monument. So, yun yung Battle of the Sampas. So yun, so pumadyak na kami paalis dito sa may Bisang Monument kasi wala na kaming choice kasi lumalakas din yung ulan. Tapos grabe na din yung hamog, zero visibility na, so wala kaming choice. So hindi kami lalarga, abutan na kami ng gabi. So medyo late na din kasi 3:30 PM na. So ito na, padyak na tayo. So mostly Lusong yung papadyakan natin papunta sa town proper ng Cervantes. Kaya medyo ingat, doble ingat kasi basa yung kalsada tsaka zero visibility. So ito na, alas lahat kami, rain jacket na, tapos mga may dalang tsinelas, nagpalitan ng tsinelas. Kaya tara na, let's go! Ito, naghahanap tayo ng lodge kasi grabe yung lakas tong ulan. Ka-umot muna kami lalakad. So hanap muna kami ng makakainan para dire-diretso na kami ng pahinga, para diretso tulog na din. So ayun, nagkaroon kami ng konting aberya dun sa pinuntahan namin lodge. May mga naka-reserve pala, kaya wala kaming choice. So kaya lumipat kami. Yo! Hassel! Ito, igagayin yung kaba. Good morning! So currently, nandito pa rin tayo sa may town proper ng Cervantes. So aalmusal muna kami, tapos lalarga na tayo papunta ng Sagada. Yo, good morning! So our ride just got started. So day 2 ng ating ride mula Ilocos hanggang dito sa may Sagada. So start na tayo dito sa may Cervantes, packet ng Sagada. So 7:30 AM start ng ride namin. So check natin ano sa makakarating sa Sagada. Let's go! So currently andito tayo sa may longest bridge. So longest bridge na ginawa, hindi longest bridge na haba. Kasi since 1975 ito daw yung bridge na ginawa, tapos natapos lang is early 2000. Yun, so currently nandito na tayo sa may junction. So dito sa kanan papuntang Bontoc, so 53.4 kilometers. Tapos dito pwede din naman dito sa kaliwa, so sa Tada Cave naman yung pwede natin puntahan dito. Tapos 66.4 kilometers. Pero mas pinili namin ito kasi mas matitindi yung ahon dito eh. So bahala na sa taas kung ano mangyayari sa atin. Let's go! Yung ahon, osiko. Budol naman talaga tong ride natin eh. Next ko mamaya pa to eh.
Ilan to, Mau? 54? 54 kilometers pero 2-1 ang elevation. So normally dito ako nag-i-stay sa gitna kapag walang sasakyan kasi mas okay yung gradient kapag nasa gitna ka. Pag nandito ka sa kanan, masyado mataas yung magiging elevation. Pag nandito ka naman sa kaliwa, masyado namang matalamang yung distance. Kaya normally pag sa gantong ahon, sa gitna ako nag-i-stay para at least nasa gitna lang tayo, gradient tsaka ng distance. Ito matindi din itong sigo na ito. %13%, pero meron pa sa taas. Yun, oh, may recovery. Matag ng konti. 4 kilometers pa lang yung nako-cover natin, pero grabe, para ka nang pumadyak ng 50 km. Yun, so finally nandito na tayo sa may Mountain Province. So ito na nga yung marker. So picture lang kami, tapos pahinga konti at saka rehydrate dahil grabe yung inahon natin. Naka 5 kilometro pa lang tayo pero solid na yung inahon natin. Dito na tayo. Sinugod mo na yung sa ilalim ng bus. So dito nakalatag yung mga lumang marker, road markers. Tapos na tayo sa Ilocos. So nandito na tayo sa Cordillera. So start ng ahon natin dito sa may Tadyan Province. Let's go! Aba na. Autorugo ko. Anong kanta? Kanta yan? Alam mo yung Lu? Hindi. Pero huwag kang mag-alala, i-repeat ko. Solid yung siko. Good man. Ito yung isa sa mga nakakatakot dito sa Mountain Province. Landslide, oh, parang bago lang to. Easy. Easy. Easy mo pagod. Sige, nam.
Ganda view. Tahimik. Kasi yung kaliwat kanan natin, sementeryo pala. Yun. At last, nagkaroon ng patag sa konting lusong. Kaya makakapagpahinga ang konti yung binti natin. Pero pagdating doon sa siko, ahon ulit. Yun, so nandito kami sa may rotonda. So nag-picture lang kami dun sa may arc. Tapos kung gusto nyo magpunta sa Gada, so mula dito, sundan nyo lang tong white lane. So diretso doon. So dire-diretso na yan. Yan na yan, papuntang Tadyang mismo. Excuse me. Dadain Laspag. Excuse me. Dadain Laspag. Excuse me. Parang hindi na ako. Ano lang, nag-ride lang sa park. Jurassic Park. Lapit na, 44 na lang. Oy, may truck. So yun, kakatapos lang namin kumain dito sa may One Sky Restaurant. So nagpahinga lang konti, tapos nagdagdag na tubig, rehydrate. Tapos eto na, larga na tayo, papunta ng Sagada. So meron pa tayong 33 kilometers na papadyakan hanggang umabot tayo sa Sagada. Sinamiko nasa bandang likuran pa sa may bandang Tadyang. So hindi na namin sila naantay. Tapos sina Don naman nasa may bandang Atok na. So magkikita-kita na lang kami sa may bandang Sagada. Let's go! Yung pa yung daan, oh. Yung pa yung aahunin natin.
Yun, so ito na, nandito na tayo sa may mismong paanan ng Sagada. So sisimulan na natin yung mga matitinding ahon bakit ng Sagada. So ito yung pantaong ruta. So hopefully kayanin natin. Let's go! Ayun na, nawala na si Najer. Panimulang ahon 8%. So average daw nito 6%. Pero meron mga segments na matatrek. Unang siko. Solid yung view. Solid. Yak apa? Ito na. Simula na daw ng mga matitinding ahon. Bakit na Sagada? Uy. Mountain crabbing. Oh, grabe oh. Sarap ng view. Pero suffering yung ahon. Nag flat 16. Ganun po. Grabe. Rapsa. Ganda ng view dito. Sobrang hirap ng ahon dito, pati yung signage oh, napagod na. Gumilid na. Tara! Ay, pwede iguan to, no? Ito yung tour guide natin, no? Si Val. Tara, ligo muna. Sama lang ako. Para na kayo, guys. Sige. Sira yung tulay. Kaya sira yung tulay, kaya hindi talaga pwede makadaan yung mga sasakyan. Motor at bike lang talaga yung pwede. Kasi yung ilalim ng tulay, buho na, ay naayos pa nila. Ayun, so last 3 kilometers of suffering na lang tayo hanggang doon sa may Welcome Rotonda. Welcome Rotonda. Welcome Sagada. Yung famous na Welcome Sagada na pinipicturean ng mga turista. So yung 3 kilometers na yun, suffering yun. Solid na suffering. Halos walang recovery yung mga kalsadang binabagtas natin. Nasa 7 to 8% yung average eh. Pero yung pinaka mataas na record ko 15. After na din ako naka-record ng mga matatrek. Pero yung average na 7 to 8%, tapos walang recovery. Dagdag mo pa yung suffering natin kahapon, puro ahon din. So yun yung mga nagpapalaspag sa atin. So ang init pa. So ulit yung init. So ito na. Yeah, ito yung famous Victorial area. Ako muna. Ayun o, welcome tayo ni Sir Jer. Welcome to my hometown, Nax.
Yun, so currently, nandito na tayo sa ating tutuluyan sa lodge. Ang pangalan ay Lodge Labanet. So, pahinga na. Tapos ligo, tapos mamaya kain. Tapos, dito na matatapos yung ating second day ng ating pajak. So, ang plano, mamaya pagdating ng Miko, so labas tayo para kumain. Tapos, yung celebration. Tapos bukas Saturday, plano lang mag-ikot-ikot dito sa area. Tapos, depende pa kung ano pa yung magpapag-uusapan. Okay, so dahil dyan, set up muna kami ng gamit namin. Tapos, sabi kasi dito ilalagay yung bike. So, check natin kung paano tayo mag-aayos. So yun, dito kami sa loob ng lodge na. So, check in na kami dun sa room. Tapos, baklas na ng gamit sa bike. Tapos, settle na sa kwarto. Thank you. Dating room ba? Yung malapit sa veranda? Yun, so currently, nandito kami sa may multipurpose cooperative. Dito sa may tourism. So, nagre-register lang kami. Dahil kailangan natin mag-register is one of the standard procedures dito pag bumisita tayo sa Gada. So, sa mga pupunta dito, so kailangan natin mag-register for our safety insurance ba. So, 3 to 4 days, bayad is 100 pesos, then 2 days below sa 50 pesos lang naman. So, tara, pag-register na kami, tapos magbabayad lang. So, for any more information sa lang natin malaman. So, ito yun. So, meron tayong information tourist center. So, for our safety, syempre, kailangan natin mag-register. So, yung pagre-register dun sa may tourist office. So, magandang bagay din yun. Kasi, once na ma-aksidente tayo habang nandito tayo sa may Sagada, eh, meron tayong makukuha insurance. So, meron din sila mga binigay na certain leaflets kung saan tayo pwedeng tumawag. Tapos, yung mapa. Tsaka, nandun na din yung mga certain rates na pwede nating makita para at least kung gusto natin magpunta sa mga certain tourist areas, alam na natin kung mga magkano yung magiging rates. Salamat ba? Hanap lang kami ng bibili ng ticket ng bus. Kasi kami mamaya 2 PM uwi na kami. Kasi na Miko may iwan. So mag-stay pa sila. Overnight pa. So bukas sila uwi. Hindi ba ang text? Ano? Ayan, so dito tayo sa may Coda Lines. Currently sarado pa. So tawagan na lang namin mamaya. So ito yung schedule. Okay, 9 a.m. Yung pa biyahe. raw, pero yung So yung sa atin na plano sa Gado to Quezon City via Banawe. So 3 PM pa yung biyahe. So yun, so meron pa tayong oras para makapagdala. So enjoy muna tayo habang di pa tayo maalis. Ayun, so nandito tayo sa market. So may Sagada. So lang natin. Kasi maliit lang naman yung area. So yun yung hinahin natin kagabi. Sisikitag. Sigurado fresh mga gulay dito. Kasi dyan lang naman sa baba kinuha. Fresh na fresh yung mga gulay. Ito pa. Oh, yun o. Meron tayo. Nice. Ito wifi. Okay, so nandito tayo sa isa sa mga honesty stores dito sa Sagada. So tinry natin itong Viitic wines. So, pwede kayo kumuha. So merong free taste. 50 ml, 270 pesos. Tapos ito na, tingnan natin yung loob. So yung area niya meron siyang mga
Ano pang military style na ano? Parang bahay ni Kodo. Camouflage. Mr. Frodo. Tapos ito yung mga wines. So, 150 ml 90 pesos. 350 ml 150, 500 ml 200 pesos. Tapos 750 ml 270 pesos. So, ito, yung mga pwedeng i-pre-taste. Para kung may magsoong ka, eh, pwede kang bumili, kumuha. Ito. Oo. Ito yung iba. For honest. Laki naman nung ano. So, ayun. So, yung payment, syempre, meron dito. Ilalagay. So, dito, ilalagay yung payment. Yan ang sarap ng yaban. So, kung gusto mo ng Gcash, meron din Gcash. Ayan. So, ito na. Dumating na tayo sa saddest part ng ride natin. Kasi mauuna tayo umuwi sa mga kasama natin. Kasi may mga priorities din tayo sa trabaho. Kaya, kailangan nating mauna. So, Hindi naman. salamat kay Miko Ferrer, Jumar, Bye-bye. kay Sir Jer, saka syempre kay Val. So, kita-kits sa Manila. Bagnet. See you in Manila!